Pangalawang Mga Hari, Kapitulo 2. Dinala si Elias ng karwaheng apoy. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo. Noon ay naglalakad sina ni Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, "Maiwan ka na rito at ako'y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At magkasama silang pumunta sa Bethel. Sinlubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, "Alam mo bang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh?" "Alam ko, kaya huwag na kayong maingay," sagot niya. Sinabi ni Elias, "Eliseo, maiwan ka na sana rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jericho." Ngunit sinabi niya, "Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." Kaya nagpunta silang dalawa sa Jericho. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propetang taga roon at tinanong, "Alam mo ba ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh?" "Alam ko, huwag na kayong maingay," sagot niya. Sinabi muli ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng 50 propeta at sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Kung maaari, ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay inakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel." At nawala na sa paningin niya si Elias. Pinalitan ni Eliseo si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at bumalik sa pampang ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay sabi, "Nasaan si Yahweh, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Nang makita ito ng mga propetang taga Jericho na nakatanaw sa di kalayuan, sinabi nila, "Sumasa kanya ang kapangyarihan ni Elias." Siya'y sinalubong nila at buong paggalang na niyukuran. Pagkatapos, sinabi nila, "May kasamahan pa po kaming 50 na pawang malalakas. Kung ibig ninyo, ipapahanap namin ang inyong Panginoon. Maaaring tinangay lang siya ng Espiritu ni Yahweh
at ipinadpad sa ibabaw ng bundok o sa alinman sa mga libis sa paligid. Sinabi niyang huwag na. Ngunit sa kapipilit sa kanya, hindi na siya nakatanggi kaya pinalakad na nila ang 50. 3 araw silang naghanap ngunit hindi nila nakita si Elias. Nang magbalik sila kay Eliseo sa Jericho, sinabi niya sa kanila, "Hindi ba't sinabi ko nang huwag na ninyo siyang hanapin?" Ginawang dalisay ni Eliseo ang tubig sa Jericho. Sinabi ng mga taga roon kay Eliseo, "Tulad po ng inyong nakikita, maganda ang lungsod na ito. Marumi nga lang ang tubig kaya hindi mabunga ang lupa." Sinabi niya, "Bigyan ninyo ako ng isang bagong mangkok at lagyan ninyo ng asin." Ganon nga ang ginawa nila. Dala ang mangkok, pumunta si Eliseo sa bukal ng tubig at ibinuhos ang asin. Ito ang sabi ni Yahweh, "Lilinisin ang tubig na ito at hindi na pagmumula ng sakit o kamatayan," sabi niya. Mula noon, naging malinis ang tubig na iyon gaya ng sinabi ni Eliseo. Mula sa Jericho, pumunta siya sa Bethel. Sa daan, may mga kabataang lumabas mula sa bayan at pakutyang sinabi sa kanya, "Umalis ka rito, kalbo! Umalis ka rito, kalbo!" Nilingon niya ang mga kabataang iyon at sinumpa sila sa pangalan ni Yahweh. Mula sa kagubatay lumabas ang 2 babaeng oso at nilapa ang 42 sa mga kabataang kumukutya sa kanya. Mula rooy nagtuloy siya sa bundok ng Carmel bago bumalik sa Samaria.